Mami ko, lahat ng mga sacrifice niya sa amin ni Kuya. Alam, may iyak ako. Yun. Hey guys, what's up? It's me, Baby Lindelpin, and welcome back again to my YouTube channel. So for today's video guys, nakikita niyo naman sa title na magkakaroon tayo ng mukbang. So magpapahinga muna tayo sa paggawa ng reaction video, but this time may mga special guest tayo. So magpapakilala sila isa. So ang first guest, Nakatingin kay Luis. First guest. Hi, Baby Natix. Ay, ano ba? Hi, babies. Yes. Ayan, I'm Carla. Second guest. Hello, I'm Ricky. Hi guys, I'm Luis. Yes. And ayun, before tayo mag-start, gusto ko lang muna i-shout out yung mga YouTube channel nila. Actually, silang dalawa may YouTube channel. Pwede nyo guys bisitahin. Ilalagay ko na lang dyan sa screen. So, yung YouTube channel niya is... Yung isa, Wherever Luis. Yung isa, Luis Reaction. Reactor din siya guys. Tapos yung isa naman More on mga makeup. Yan, mga makeup videos. Ang pangalan ko sa YouTube naman is Carla Therese. Therese. subscribe nyo din sila guys. Bisitahin nyo rin yung mga YouTube channel. And, pilitin natin na gumawa din ng sariling YouTube channel dahil siya na lang walang YouTube channel sa amin. So, i-cheer natin siya para magka-YouTube din siya at gumawa din siya ng iba't ibang content. So, ayun lang guys. So, nakikita niyo naman sa harapan namin, yung gagawin namin for today is magmumukbang kami / talk lang. Mag-uusap-usap lang. Ayan. Hihingan ko lang sila ng mga thoughts about sa specific topic. Ayan, magbibigay lang ako ng topic, tapos hingian ko lang sila kung ano yung sa tingin nila na pwede nilang ma-share sa inyo. Ayan. So, ayun lang guys. Huwag na nating patagalin pa. Without further ado, let's get on to the video. I'm Baby Lindelpin and welcome back again to my YouTube channel. And yes guys, for today's video. So, ayun guys, before kami mag-start, so, pakita lang namin yung mga food na meron kami dito. So, meron kaming, spaghetti. Yes, spaghetti. Magmumukbang lang talaga kami. Magmumukbang lang kami. And then, meron din kaming chicken. Ayan, chicken and then fries. Tapos, burger. Yun lang naman yung mumukbangin namin. Pero, more on magpo-focus kami sa usapan namin. Yes. So, ayun lang guys. So, makinig lang kayo. And then, gusto lang din namin i-share sa inyo yung mga thoughts namin about sa mga pag-uusapan namin ngayon. So, yun lang. So, ayun. Ayan, habang kumukuha na kayo ng food natin, may question lang ako about, ayan, kung paano tayo nagkakilala. Secret. Paano tayo ayun? Kasi baka nagtataka sila kung, sino ba tong mga to? Kasi, Saan ba napulot ni Baby? Mga nagutom. sino ba sila? Ganun. Ano kami, mga magkaka-work kami sa isang private company. Wow. Yun, magkakasama kami. Secret, di nyo malalaman. Ba't inaaway naman? Kung saan. Tapos si Luis, sa ano siya, sa ibang branch siya, sa ibang party siya ng daigdig. Kinitsapera. Actually guys, magkaka-work kami. Yun lang yun. Ang dami lang talaga sinasabi ni Ma'am Ricky. Eto, nakuha ko lang siya online and then gusto ko lang malaman yung thoughts nila about sa question na to. So yung tanong ko is, would you choose never having to worry about money or being happy for the rest of your life? Yan! Medyo controversial. Ulitin ba natin? Pero kayo Baka na. makakita na mukhang pera tayo. Okay lang yan, Tunay guys. na Be kulay. practical. Yan. So, parang in Tagalog, ano siya, pipiliin mo ba na help? Pipiliin mo ba Na hindi ka nag-iisip ng About sa money. pera. Hindi ka naman problema sa pera. na may problema sa pera or magiging happy ka na lang sa buong buhay mo? Ayun. So, choose guys. Anong pipiliin nyo dun? Napaisip sila. Go, Ma'am Luis. Ayan, si Ma'am Ayan, Luis si yung Ma'am pamato Luis. namin pagdating sa Tama. mga gantang question. Pag beauty and brains. Pleasure. Beauty and brains. Ma'am Luis, nasa iyo ang mikropono. Napressure siya. Parang
Sa akin, thank you. Ang hirap agad. Siguro, happiness na lang. Happiness for life. Kapag kasi pera, feeling ko kahit naman meron kang pera, mamamroblema at mamamroblema ka pa rin. So, happiness, ganyan. Happiness, specifically saan? Sa career, sa love? Pag happy ka na, pag nafe-feel mo na happy ka na, ibig sabihin minsan contented ka na. Yan! Sabi So, ko sa'yo, Ma'am Luis tayo eh. Tama. Pag happy ka na, magpo-flow na lahat dun eh. Kasi yung positive energy na nakukuha mo, nandun na yun. So, yun na. Yun na yun, guys. Tama. And I thank you. How about you, Ma'am Ricky? Ikaw ang pangalan. Wag ka kumain lang dyan. Sa'yo, anong pipiliin mo? Para sa akin, syempre practical tayo, pera. Pambata talaga. Totoo naman. Syempre para sa akin, hindi naman pwedeng puro saya ka lang, ganon. Syempre kailangan stable ka rin when it comes to money. At the same time, pag may pera ka na, pwede mo naman na din gawin yung mga bagay na magpapasaya sa'yo, ganon. Pwede mo nang bilhin yung kasiyahan. A different sides to. Siya, Yun lang more on naman. sa happiness. Si Ma'am Ricky is more on sa pera. Nakasagot na yung dalawa. Siyempre, hindi tayo napayag na walang sagot si Ma'am Carla. So, ikaw naman. Ano ulit yung tanong? Anong pipiliin mo? Kung yung hindi ka nag-worry about money or, Hindi ka nag-worry about money or magiging, happy ka na lang for the rest of your life. Ako, medyo na-safe ako kay Ricky. Bilang materialistic din siya. Sa akin, syempre, sabi nga ni Ricky, practical tayo. So, syempre, mas kailangan din natin ng pera. Well, labas yung tunay na anyo. Syempre, money din ako. Pero syempre, kailangan, meron, yun sabi nga ni Luis, kailangan kung sa happiness, syempre, contentment din madalas yun. Sa money din, ganun din. Kasi, alam naman natin na lahat ng sobra, nakakasama. So, yun. Pero, syempre, money pa rin yung sagot ko. Pero, siguro, dapat maging responsible ka din to handle, tsaka kung saan mo gagamitin. Yun. Kasi, para sa akin, yung money, hindi lang kasi para sa sarili mo, hindi lang para sa family mo. Pwede mo rin kasi yun, gamitin to share kung anong meron ka sa ibang tao. Na doon mo rin makukuha yung happiness na hinahanap mo or gusto mo maramdaman. Yun nga, di ba? Thank you for that wonderful Siyempre, answer. sino pipila sa pera? Pila na nang mapasaya ko kayo. Joke. Kasi naisip ko din yan dati, sabi ko, bakit ay sinasabi, di ba, money can't buy happiness? Pero naisip ko, kung, halimbawa, sa family na lang, wala kayong pabili ng pagkain, pero masaya kayo. Gets nyo? Parang, paano yun? Paano? Lalo na pag may anak ka. May, kumbaga, merong umaasa sa'yo. Mahirap na masaya lang kayo kasi syempre, hindi mo naman matiis na wala kang pera. Masaya kayo, pero hindi mo mapakain yung anak mo. Mga ganon. Naisip ko lang din yan sometime. So, yun. Money pa rin. For the third time, money ang sagot. Money lang talaga ang sagot. Money can buy happiness. Yes, hindi totoo yung At money least can. for me, oo. Oh, yun. Basta yun nga, basta pag may pera ka, mag-set ka rin kung hanggang saan ng kontento ka. Yun, hanggang saan ka makokontento. Tsaka hindi lang dapat, gagamitin mo siya sa tama, yun. Nang hindi lang ikaw, pati sa kapwa mo. Diba? Grabe naman ang lesson number 3. Love thy neighbor as thyself nga, di ba? Tama. Okay, so next na nasasagot, syempre yung host. Kasama pala. Yeah, kasi kailangan din, yung mga viewers mo, kailangan nila malaman kung anong tunay mong kulay.
Joke. The joke, ayan. So, baby, anong sagot mo sa tanong mo? Oh my God. Sasagutin ko pala yung sarili kong tanong. Pwede bang gitna? Kasi sa akin parang parang feeling ko hindi ka makakapili sa dalawa. Kasi parehas importante yung dalawa. Kasi alam ka namang piliin mo yung money lang, walang happiness. Alam ka namang piliin mo lang din yung happiness na wala kang money. Which is yung money, yun yung talagang nakakapagpasaya sa tao. Bilang practical lang din. Yes, kasi importante yung money kasi alam mo, hindi ka magiging masaya nga naman kung hindi ka magkakaroon ng pera na mabibili mo yung mga bagay na makakapagpasaya din sa'yo. So, ako sa gitna. Pwede ba yun? Sa gitna lang. Gusto ko, masaya ako habang may pera ako. Yun! Yan! Hindi pwedeng masaya lang ako. Alam mo, masaya ka lang pero wala kang pambili ng pagkain mo, di ba? So, kailangan sa gitna lang tayo, guys. So, yun lang. Ang tanong namin, ang tanong ng mga viewers din. Siyempre, tinext nila kanina. Ano yung, paano ka nag-start mag-vlog? Kasi siyempre kami, kung siguro yung mga old viewers mo, alam na nila, kami, hindi pa. So, ano yung parang nag-push sa'yo na mag-start ka na mag-vlog? Yeah. Actually, guys, parang nakwento ko na siya sa mga vlogs ko before. Pero ayun, dahil nga tinatanong ulit. Ayun, parang di niyo napanood yung vlog ko na yun. So, nag-start ako mag-vlog. Parang, start siya ng pandemic. Anong start ng pandemic? 2018? 19. Ayun, 2019. Actually, katuwaan lang talaga siya. So, dati pa pinagtatawanan ako ng mga classmate ko nung college. Kasi, parang tanga naman to. Anong pinagagawa mo sa buhay mo? Kasi, sobrang, mahilig ako mag-makeup. Tapos, yung mga makeup ko pa before is binili ko lang siya sa Shopee. Yung tig 50 pesos, gano'n. Tapos, binavlog ko siya, nagme-makeup ako sa YouTube channel ko. Yun, doon ako nag-start. And, ayun, dahil hindi lang naman ako yung may YouTube channel. So, tatanungin din natin, syempre, 3 kami ditong may channel. So, paano ka nag-start mag-vlog? Ma'am Carla? Ayan. Madumi yung kamay ko. Paano ka naman? Ikaw naman, paano ka nag-start na mag-vlog? Or sino ba yung, kasi, yung ina-idolize mo? Di ba may gano'n? Yung kaya ka nag-start mag-vlog kasi may ina-idolize ka, may inspiration ka, gano'n. Ako ba? Una, yung ina-idolize ko dati na YouTube vlogger. Syempre, makeup na naman. Kasi same kay Bibi, mahilig din ako mag-makeup. College pa lang, hindi lang nung pandemic. Nung college, so laging parang everyday ko pinapanood si Ann Klutz. Siya, tas super active niya pa noon. Tas hindi pa rin siya like yung ganito sobrang sikat. Parang siguro mga 100 mga ganoon subscribers pa lang siya. Unlike yung mga actually isa yun sa mga OG sa mga makeup na vlogger. Tas yun, Michelle D. Oo, sila talaga pag sa makeup, 'di ba? Kumbaga parang sa lifestyle parang sila kong ganyan. Pero pag sa makeup siya, tas Anna Kai ba 'yun? Anna Kai, yes. 'Yun. Pero mas gusto ko si Ann Klutz kasi mas siya yung parang sinasabi na talaga pagka hindi ko gusto yung yung honest ba? Oo, hindi siya bias. Tapos ganun din siya nag-start, binibili niya din, 'di ba? Tas yun, actually, sa kanya ako natuto mag-makeup. Talaga. Mahilig ako sa makeup, pero pangit yung ginagawa ko. Pero yung mas maayos yun kay Ann Klutz, sabi ko, parang gusto ko din. Gusto ko din mag-video. Ganyan. Kasi syempre, natuto na ako, maganda na eh. Yes, So gusto, ganda-ganda na naman. Ayun. Tapos hanggang nung pandemic, bumili na ako ng gamit ko pang vlog, ganyan. Pero, unlike kay Baby, parang hindi ko ma-push yung sarili ko na mag-start. Yun yung pinakamahirap naman sa lahat ng bagay, di ba? Mag-start. So, yun, hindi ko talaga, hindi ko siya nagawa. Yun. Until, nung nagka-work na kami ni Baby, tapos, yan na, siya yung nag-push na, sige na, gawin mo na.
Yun. Taga-push lang ang atake niya. Yeah. At saka super supportive naman si baby. Yes! Yun. Kaya doon ako nag-start talaga nung in-encourage na ako ni baby. Na kahit hindi naman importante na sobrang dami mong viewers or kikita ka, pero kasi maliban pa doon, yung memories na Yes. kalakip nung mga ginagawa mong videos. So, ayun, thankful din ako kay baby at saka kay Luis and Ricky kasi yan, sila lahat Naiyak. nag-push sa akin mag-start na. Yes. As a Yun vlogger. lang. And then, syempre, ang pinaka-last nating vlogger na kasama dito, content creator. Parang, Yan, si Ma'am Luis. ano ba? Mahilig rin ako sa mga makeup. Mahilig ako sa fashion. Kasi nung teenager ako, lagi kaming sinasali ng mama ko sa mga modeling, sa mga makeup class, sa mga more on active yung mga nung teenager. So, mahilig ako mag picture, mahilig ako mag-model, mahilig ako sa mga makeup. Tapos nag-try ako mag-vlog noon, pandemic din. Kaso kasi di ko siya tinuloy kasi feeling ko hindi siya para sa akin. Kasi nahihiya kasi ako. Tapos nag-try akong gumawa naman ng content na yun yung walang muka, yung puro games lang. Tapos yun nga, nalaman ni baby na may YouTube din ako. Tapos, yun, siya yung sige na, gawin mo na yan, Ma'am Luis. Ganun siya, ganun. Oo, hinahype ka niya. Oo, super supportive. Tapos yun, doon na nag-start ulit na gumawa ko ng content. Tsaka, yun, for memories nga. Lalo na siguro pag nagta-travel ka, ganyan. Para hindi ma-full yung cellphone nyo. I-upload mo. I-upload. Oo. Yun. Super supportive naman ng lahat. Oh my God. Since meron na kaming tatlo, kailan ka maggagawa ng YouTube channel mo, Ma'am Ricky? Busy pa. Hindi. Wag natin siya i-pressure kasi ano. Huwag natin siya i-pressure mamaya gabi na. Oo. Wag natin siya i-pressure pero may content na siyang gagawin ngayon. Ayan, na i-upload niya na lang. Ito guys. Ito na yun. Sa kanya pala. So, wag natin i-pressure kasi kapag naman pag feel mo na talaga, pag feel mo na ay gusto kong gawin tong bagay na to, gagawin mo na lang siya actually. Sa akin kasi walang nag-push sa akin. Pinush ko yung sarili ko. Oo. Kasi kami nga, hindi namin hindi kaya ng sarili lang namin. Ikaw ang lakas ng loob mo. Hindi. Or, dahil makapal lang talaga yung face ko. Makapal lang yung mukha. Actually, Siguro yung will. Feeling ko kasi, alam mo naman sa sarili mo na kaya mong gawin. Na kaya mo siyang dalhin. Kaya, yun, good job. grabe naman to. Ay, grabe naman to. So, yung next question ko sa inyo, since kanina nga, pumili tayo kung mamomroblema ba tayo about sa money or magiging masaya na lang tayo for the rest of our lives. Ngayon, ang tanong ko naman, paano nyo ma-define yung happiness? Or nararamdaman, or feel nyo ba na-achieve nyo na yung happiness na gusto nyo sa buhay nyo? So yun, medyo malalim yung tanong. Gusto ko to. Para sa akin, sa happiness, oo, na-achieve na yon. Sana all. In terms of lang naman to, in terms of family. Kasi masasabi ko na kumpleto na ako. Wow! Kulang pa ako. Hindi, para sa akin lang naman yon. At the same time, siguro, general lang na may work, tas may family. Ayun lang. Siguro para sa akin, kailangan ko lang tong ma-maintain or siguro mas mag-achieve pa, syempre dahil may anak na para may maipamana ako sa kanya, gano'n. Yun lang. How you define happiness and feeling mo ba na-achieve mo na or super happy ka na ba ngayon or hindi ba? Or may mas iha-happy ka pa ba? In terms of happiness, Yes, kasi nakakapag-travel. oo, yun. Nakakapag-travel kasi ako. So, medyo masaya na ako sa ganong bagay. Family naman, wala naman masyadong problema. Kasi
Siguro sa family, hiwa-hiwalay kasi kami. So, baka ang kulang minsan yung magkakasama naman. Yun. Oo. Tapos, hindi mo kasi ma-define yung happiness ng isang lang eh. Siguro sa ngayon, kung anong meron ako, masaya naman na ako. Masaya ka ba sa amin? Siyempre, masaya ako sa kanila, guys. Eto, kasi... Pero, wait lang. Paano ko ba sasabihin? Hindi kasi ako makwento. Hindi ako yung sobrang daldal. Mabilis ako maubusan ng battery. Kunwari, madaldal ako ngayon, tapos mamaya tahimik na ako, ganun ako. So, yung feeling ko, pagkasama ko sila, mas nabubus ko yung pagkamadaldal na side ko, or mas nakikita ko yung pagiging extrovert ko. Ano po? Tsaka yun, feeling ko naman yun kapatid ko din napapansin. Kasi di ba, dati kasi hindi ako sobrang open sa tao. Sobrang mas takot ako sa tao. Kasi nga diba nagka-mental health ako, tapos in-isolate ko lang yung sarili ko. So kahit may friends ako, hindi ako yung sobrang palabas-labas. Hindi talaga ako lumalabas. Kahit sunduin ako ng mga kaibigan ko, pag sinundo nila ako sa bahay, lalabas lang ako, tapos babalik na ulit ako. Parang ganun lang, isolate na ulit. Pero ngayon, medyo nagbabago na siya. Kasi yun, napapansin naman ng kapatid. Which is a good thing. Yay! Yun. Thank you, guys. Pang chat talaga eh. Bubula mo naman masyado. Bubula yung jelly tint. Muntik na tayo maiyak sa ni Ma'am Luis. How about you, Ma'am Carls? Feeling ko sobrang saya na ni Ma'am Carla. Sana all. Kanina hindi ako masaya eh. Kaso sa mga sinabi ni Luis na happy na ako. Char. Di ba, lang, quick lang yung sa akin. Yun, tas ang minuto na naman. Kasi di ba sabi nila, ang happiness tsaka joy, parang mag-same sila, pero may silver lining. Ang happiness daw kasi, siya, something na ginagawa mo, tapos nagiging masaya ka doon. Yun yung happiness. While yung joy naman, parang it comes naturally na mararamdaman mo na lang siya bigla. So for me, yung happiness, yung happiness kasi parang para sa akin, na-achieve ko siya naman kapag sa mga, kasi parang sa akin kaakibat yun ulit, contentment ulit. Yun. So yun, same sa sa family, sobrang masaya ako kasi super close namin. Kahit tatlo lang kami, kahit saan nyo kami dalhin. Yun, masaya na ako sa family ko. And then, sa friends, papayakin ko rin si Luis, pinaiyak tayo. So yun, sa akin, achieve ko naman na yung sa ngayon kontento ako sa lahat ng meron ako. So, masaya ako doon. Masaya naman ako doon. Sa friends, sa family, tsaka sa love life. Sa career yan, onting push pa kasi nagsa-start pa lang tayo. Yun. And then, si baby na. Ayun, pagdating naman sa akin, pag-usapang happiness, feeling ko naman, masaya naman ako. Masaya naman ako. When it comes sa family, yes, happy naman ako sa family ko kasi wala naman kaming problema. Wala naman kaming choice. Actually, wala naman kaming choice kundi maging masaya. Pagdating sa friends, yan, masaya rin ako kasi nandito kayo. Ang arte. Pero yun kasi masayahin kasi akong tao. So kahit kanino mo ako kasi sinong maging kasama ko, feel ko magiging masaya lang din talaga. Kasi sobrang daldal ko. kahit saan ako
ilagay. Feeling ko, share ko yung pagiging masayahin ko sa iba. So, pagdating naman sa deeper level, deeper level. Pagdating sa ibang bagay, sobrang lawa kasi ng pag sinabi mong happiness, pwede siya sa career, sa love, sa family, ayun nga. So, sa ibang bagay, sobrang feel ko naman na-achieve ko na yung happiness. Pero syempre, hindi naman dun magtatapos yon. Meron at meron pa rin talagang, alam mo yun, yung parang pinaka goal mo talaga. And feeling ko ngayon, hindi pa siya as in achieve, ganun. Pero na-achieve ko naman siya pakonti-konti. So, yan lang guys. Happy naman kami. Happy kaming lahat. Yun lang. And ayun na nga guys. So, ayun, nakita nyo naman kanina punong-puno pa ng foods dito. Ngayon, ubos na. And then, magpuproceed na rin tayo sa pinaka-last question or last topic na pag-uusapan natin sa forecast. Tatawagin namin forecast to. Forecast. Ayan. So, yung pinaka-last topic or yung question na itatanong natin sa ating mga guests is about siya sa ano tawag nun? Midlife crisis. Wow! Sobrang seryoso. Ito talaga yung pinaka-hinuli kong topic kasi gusto ko serious mode na. Seryoso na kami, hindi na kami kumakain. So yung pinaka-topic lang naman, ayan, gusto ko lang din mahingi yung thoughts nila about sa pressure, in general, pressure sa work, sa career, sa love, sa family, ayun. Gusto ko lang malaman kung ano yung thoughts nila or pwede nilang ma-share sa atin about sa pressure, kung paano natin i-handle, ayan, kung paano natin malalagpasan yung ganong iba't ibang pressure. Ayun, before kami mag-start, gusto ko lang din, kaya rin yun yung pinaka-topic na gusto ko kasi yun talaga yung pinaka-nararamdaman ko ngayon. Pressure as a host. Wow. Hindi, seryoso, pressure, hindi lang sa pagbablog. Pressure din siya about sa career. Kasi, syempre, tumatanda na tayo at alam naman natin na halos lahat sa atin is pag nasa gantong age na tayo, sobra na yung pressure na nararamdaman natin. Hindi lang siya sa career, sa family, ayan, di rin mawawala yan yung pressure sa family, pressure sa work, ayan, sa friends. Halos lahat parang lahat naman is mararamdaman natin yung pressure. Pero more on sa career talaga. More on pressure talaga ako sa career kasi feel ko ang tanda-tanda ko na. 25, turning 26 na actually. And feeling ko wala pa ako nararating sa buhay. Ako lang ba? Ako lang ba yun? Kasi wala lang, parang feel ko ngayong year is parang 3 years na akong nag-work and feeling ko wala pa akong masyadong na-achieve ganun. Feeling ko naman lahat is makaka-relate. Kasi may mga friends din naman ako na gano'n, na parang nasi-share din nila sa akin yung nape-pressure na sila kasi nga parang ang tagal na nilang nag-work pero parang hindi pa nila nakikita yung sarili nila na stable. Ayan, kasi katulad ko, parang dati nung college ako, yung hindi pa ako nag-work is parang sabi ko sa sarili ko, kailangan pag 25 years old or mas matanda na ako sa age na yun, stable na ako, may family, may family na ako, ayan. May sarili na ako. Hindi. Parang yun lang yung para pinaka-ideal age. Diba? Parang yun yung pinaka-ideal age para maging stable ka. Happy naman ako. Pero feel ko lang, meron pang hindi ba ito yung todong meron pang mas. So sana pag-pray natin na ma-achieve natin siya in the future. Ako kasi yung i-pressure yung sarili ko, pero as much as possible gusto kong i-try lahat. Mahilig yung mag-explore. Guys, visit yung channel niya, puro travel yun. Mahilig ako mag-explore, tapos hindi naman ako na pinipressure ng mama ko. Ang tanging pinipressure niya lang sa akin ay kailan ako magkakajowa ulit.
Siguro pressure na lang sa sarili. Yun, pressure sa sarili kung ano pa yung kaya kong gawin, kung ano pa yung kaya kong ma-achieve. Tapos kung hanggang saan yung limit ko para makamit ko yung mga dapat na makamit. Ayun. Grabe, sobrang deep. Ako, ano ba, pressure? Saan ka pinaka nape-pressure? Saan ako yung pinaka nape-pressure? Ngayon, sa time. Time plus career plus... Wow, ang dami pala. Dami pala. All of the above. Ay, ako feeling ko sa ano talaga, sa oras tsaka career. Kasi since bago na naman ako sa work ko, tapos 28 na ako, parang feeling ko ang tanda ko na para mag-umpisa ulit. Pero since pinag-pray ko to, tas binigay sa akin, laban lang. Laban lang. Kahit mga 3 hours na lang yung tulog mo. Tapos sa time naman, yun pa, ano yun parang para sa akin yung career tsaka sa time. At saka money. Money na naman. Ano siya? Hindi naman sa money. Yun, sa oras naman. Kasi yun nga, bago na naman ako sa work ko. Tapos, nag-umpisa na naman ako kasi panibagong industry. Ang iniisip ko mostly sa pressure is yung oras na kailan ulit ako makakaipon para sa... Kasi gusto kong parang magbalik sa mami ko lahat ng mga sacrifice niya sa amin ni kuya. Alam, may iyak ako. Yun, nape-pressure ako kasi 28 na ako. Tapos medyo, yun nga, bago pa ako sa work ko. Tapos si mami pa-retire na. Hindi ko alam kailan ako makakabawi sa kanya. Kaya na-pressure talaga ako sa time. Hindi naman ako pinapressure ni mami. Pero kasi ako mismo, parang gusto ko, ngayon pa lang na, siya 59 na. So parang paano na, pa-senior na. Kahit na may discount na siya next year. Siyempre iba pa rin kapag yung mga mabibigay ko naman sa kanya yung mga kailangan niya. Yun talaga. Yun talaga yung minsan ayun tawag dito, anxiety. Yung pagka iniisip ko na, shucks, kailan ko mabibigay to kay mami, kailan ko mapapa-experience yung ganito. Yun talaga yung sobrang nape-pressure ako lately. Yun. Naiyak na si Ma'am Carlo. Huwag ka magpatalo, Ma'am Ricky. Kailangan nakakagulhol kami dito. Ikaw naman. Ikaw ang level 4. Siguro nape-pressure ako in terms of career kasi feeling ko knowing myself na nagtatrabaho na din ako for the past 8 years siguro dito sa environment na ginagalawan ko, feeling ko may mas mabibigay pa ako. Hindi ko pa nasasagad yung best ko. Grabe naman yung mga ganyan natin. Grabe naman. Ako sa mga viewers ni May kanya-kanyang, lahat naman tayo is may kanya-kanya tayong pressure sa mga sarili din natin. And ayun, may kanya-kanya rin tayong way kung paano natin maso-survive or tawag dito, mako-cope up yung pressure na yun. Kanya-kanya lang din tayo kung paano natin i-handle. And ayun lang guys. Thank you sa pag-share. Ayun, may naiyak pa nga. Oh, Ma'am Carls, okay lang yan. Parang yun. Crush sa utak ko. Yun talaga yung parang Pag sa atin, okay lang, habawiin ko next year, Bob. Kasi ang haba pa ng time natin Pero pagdating sa parents talaga, pag-usapang parents kung paano natin, parang... Minsan kahit wala kasi silang sinasabi. Minsan yun yung mas nakaka-pressure pag wala silang sinasabi. Parang hindi nila directly sinasabi, pero yung point, ayun. Parang yun yung parang pinaka-nakakaano. Tsaka ikaw, feel mo na din na tumatanda ka, mas tumatanda sila. Yun.
Parang hindi natin alam kung, syempre, alam naman natin yun talaga yung kakahinatnan, pero hindi naman natin masasabi din. Malay mo, one day, di ba? Tapos parang hindi mo pa nabibigay talaga yung gusto mong ibigay para sa family mo, syempre. So, sobrang nakaka-pressure yun. Pero at the same time, alam din naman natin sa mga sarili natin na ginagawa natin yung mga best natin para syempre maibigay yung kung ano pa lang yung kaya sa ngayon. And ayun, sobrang thankful naman tayo din syempre na kahit papaano na-appreciate din naman yun kahit pakunti-kunti. Ayun. So, ayun lang naman guys. May gusto ba kayong i-add? Or yun na yun? Oh, ayun. Yun guys. Kasi actually, itong parang naisip lang din naman kasi namin. So, parang naisip namin gumawa kami ng podcast and tatawagin namin tong Forecast. Ayan. Oh my God. Kasi nga, syempre. Cast of 4. Yes. Ayan. Marami kaming hanas sa buhay na gusto din namin ma-share. And since meron naman kaming platform na pwedeng gamitin namin para ma-share din sa inyo. Kasi feeling namin sa mga age namin ngayon or sa mga pinagdadaanan namin ngayon, marami ding makaka-relate as a Gen Z. Ayun. Marami kaming nararanasan na feeling namin, nararanasan din ng nakararami. So, ayun, share lang tayo para tututunan kayo sa amin, sana. Then, syempre, may matututunan din kami sa inyo. So, mag-comment kayo dyan sa baba kung ano yung mga topic na gusto nyo pang pag-usapan namin sa podcast namin. Sana, supportahan nyo kami. Kahit na medyo, oo, kasi first time, sobrang random lang din naisipan namin since sabi namin, minsan lang din kasi kami magsama-sama since magkakahiwalay na kami sa work. Ayan, nagkakilala kami sa work, pero ngayon magkakahiwalay na kami. Pero, ayun, gumagawa pa rin kami ng way para magkasama-sama kami and ay naisipan namin forecast podcast siya, type ganon. Then, ayun lang guys. Sana supportahan nyo kami and sana masundan agad tong forecast na gagawin namin. And, yun lang. Sana magustuhan nyo. Yan. Yan. And, ayun, dito ko na rin pala tatapusin tong vlog/forecast namin. And, ayan, I hope nagustuhan nyo. And, yan lang guys. Thank you for watching and see you again in my next vlog. Bye!